natanggap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Mula sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang headlines. IZ Balita Nationwide. Panibagong big-time rollback sa mga produktong petrolyo asahan muli sa susunod na linggo. Suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, formal nang nilagdaan ni Pangulong Marcos. Matapos ang pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico, pag-imbestiga ng Kongreso sa flood control scandal, muling gugulong. Sa ibayong dagat, mahigit 4,000 bilanggo sa Myanmar, kabilang ang napatalsik na dating Pangulo na bigyan ng amnestiya. Sa pampalakasan, Jiu-Jitsu athletes Annie Ramirez at Iman Xavier Baluyo, tatayong flag bearer ng Pilipinas sa 6th Asian Beach Games. Sa pangkalusugan, panganib na dala ng Jesus Usok ating alamin. At sa showbiz, makaramang tanghal sa prestiyosong Coachella stage, Papa Girl group na Bini kinilala ng Senado. IZ Balita Nationwide. Sabado, April 18, 2026. Ako po yung tagapagbalita, Gilbert Perdes. IZ Balita Nationwide. Ngayon po, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, lumaki pa ang bawas sa presyo sa diesel at gasolina sa world market sa ika-4 na araw ng trading na maaaring maramdaman sa susunod na linggo. Tinukoy na dahilan ng Department of Energy ang unti-unting paghupa ng gulo sa gitnang silangan. Sa pagtaya po ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, namumuro ang 17 hanggang 19 pesos na rollback sa kada litro ng diesel, 2 hanggang 3 pesos naman sa gasolina at kerosene at gas. Kadalasang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang price adjustment tuwing Lunes at ipinatutupad kinabukasan. Samantala, nilagdaan naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number 114 na nagtatakda po yan ng 3 buwang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Unang inanunsyo ng Pangulo ang suspensyon ito pang Lunes, Abril 13. Nakasaad sa nasabing kautusan ng hakbang na alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o yung DBCC. Sa ilalim po yan ng Resolution number
2026-3. Matapos lumampas po sa $80 per barrel ang average po na presyo ng Dubai crude oil. Gayunman, hindi saklaw ng suspensyon ng LPG na ginagamit bilang raw material sa petrochemical production at maging bilang fuel sa transport, at gayon din ang kerosene ang ginagamit naman sa aviation fuel. Bukod dito, isa sa ilalim naman sa buwanang pagsusuri ang implementasyon nito at maaaring palawigin, baguhin o hinto batay na rin sa rekomendasyon ng komite. Agad namang magkakabisa ang iyo matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagan na may malawak na sirkulasyon. Samantala, batay naman po sa rekomendasyon ng Bureau of Internal Revenue, BIR, naglabas po ang Department of Finance ng Revenue Regulations para po yan sa guidelines sa pagpapatupad ng pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG o yung gas o yung LPG o yung liquefied petroleum gas at kerosene. Ito kasunod na rin ng formal na paglagda ng Pangulo sa executive order na may kinalaman po dito. Batay sa revenue regulation, simula kahapon po yan, April 17, ganap ng suspended yung pagpapataw po ng excise tax sa LPG, maliban kung gagamitin bilang raw material sa paggawa po ng petrochemical products o bilang panggatong sa sasakyan. At gayon din po yung kerosene, maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Tatagal ng 3 buwan ang pansamantalang suspensyon at sa ilalim po yan sa review ng Development Budget Coordination Committee. Samantala, sa iba pong tampok na balita, iimbitahan naman ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Congressman Zaldico sa pagpapatuloy ng kanilang pagdinig sa usapin ng maanumalyang flood control projects. Ito ay ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ay kasunod na rin ng kanyang pagkakaaresto sa Czech Republic. Anya ngayong magkakaroon na muli ng oportunidad para imbitahan ang dating mambabatas. Kakailanganin muna ng makapag-secure po ng leave of court, lalo't mapupunta sa Sandigan Bayan ang legal custody nito kapag siya ay na-deport at napauwi na po sa Pilipinas. Una nang pinadalhan ng show cause order ng BRCCO para po yan questionin sa pagdinig ng komite hinggil po yan sa aligasyon sa kanya sa flood control scandal. Nakatakda naman pong talakayin ng House Tri-Committee sa Kamara po yan kung mainam pa bang ituloy ang investigasyon sa flood control scandal sa bansa. Ito'y kasunod na rin ng pagkumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Ayon kay Congressman Terry Ridon, mahalaga mapag-usap muna ang mga miyembro ng TRICOM kung ang kanilang susunod o kung ano yung kanilang susunod na hakbang para maiwasan po yung tinatawag na conflict of interest. Ito'y lalot na bukod kay Koda o karamihan din sa mga sangkot sa anomalya ay mga mababatas. Sa ngayon, nasa 20 contractor sa anya ang iniimbestigahan ng ombudsman kaugnay sa issue, kaya mas mainam daw na ipaubaya na ito ng komite sa kinaukulang ahensya. Samantala, aminado naman po sa DILG Secretary John Vic Remulla na inasahan na nila ang pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma ni Remulla na matagal nang minamanmanan ng mga otoridad ng Pilipinas ang kilos niko sa Europa kabilang nasa Italy. Noon anyang unang linggo ng Abril, nagtungo ng Italia ang dating kongresista at nagpaikot-ikot pero hindi natsyempohan hanggang sa maharang po sa Czech Republic. Naniniwala po ang mga otoridad na pumasok ng nabanggit na bansa ang dating mambabatas mula France pero naharang po ng mga otoridad ng magtangkang pumasok ng Germany dahil po sa pagiging undocumented. Sinabi rin po ng kalihim na puspusa na yung paipagnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA para po sa legal at diplomatic steps upang matiyak ang pag-uwi ng dating mambabatas na isa po sa mga pangunahing sangkot sa flood control scandal.
At sa kaugnay pa rin pong balita, tiniyak naman po ng Philippine National Police na handa ito sa pagbabalik bansa ni dating Congressman Zaldico. Kasunod na rin ito ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaresto na po si Ko sa Czech Republic. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., na ipag-unayan na sila sa kanilang mga counterpart at mga kinauukulang ahensya ukol po sa nabanggit na usapin. Tiniyak po ng PNP na susundin ito ang tamang proseso para sa turnover ng custody ni Ko. Inasa namang iuwi ng bansa ang dating mambabatas makalipas ang isa hanggang 3 linggo at agarang isa sa ilalim sa medical check-up sa Campo Crame bago dalhin sa Sandigan Bayan. Samantala, patunay na hindi totoo ang kumakalat na fake news na pinababayaan na ng administrasyon ang isyu ng maanumalyang flood control scandal. Ito ay ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico na itinuturing na big fish sa nabanggit na usapin. Malinaw niya ang aksyon ng pamahalaan na hindi sinasantabi ang investigasyon at pananagutan sa naturang anomalya. Paliwanag ng opisyal sa publiko na huwag magpalinlang sa maling impormasyon. Gate pa po ng palace official, patuloy na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin ng katiwalian sa flood control kasabay ng iba pang mahalagang issue sa bansa. Samantala, binisita na po ng ilang opisyal ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico sa Prague, Czech Republic. Kasunod na rin ang pagkakaresto nito sa nabanggit na bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, naipagnayan na sa Czech Republic ang police attaché ng Pilipinas, hindi ng Department of Foreign Affairs para mapabilis ang kanyang deportasyon sa pabalik po yan ng Pilipinas. Tiniyak din po ni Rimulya na nasa mabuting kondisyon ng estado o ang kalusugan ng dating mababatas para mailipad pa uwi ng Pilipinas. Nabatid na naaresto itong si Ko noong Huwebes matapos itong magtangkang pumasok ng walang kaukulang dokumento. Dito po tayo sa mga report mula sa labas ng himpilan. Bladed weapons, hindi raw kasama sa pinagbabawal sa election gun ban. Kung sino nagsabi niyan, ating alamin sa report ni Patrol 24 June Samson. Nilinaw ng Korte Suprema na ang pagbabawal sa pagdadala ng armas tuwing eleksyon ay nararapat lamang sa mga baril at iba pang regulated na armas, kaya hindi kabilang dito ang mga patalim tulad ng kutsilyo maliban kung ito ay dinadala sa loob o malapit sa isang voting precinct. Sa isang resolusyon ay sinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting ay kinatigan ng Supreme Court Third Division ang motion for reconsideration sa kaso ng isang lalaking napatunayang nagkasala sa paglabag sa Section 261 ng Batas Pambansa 881 o yung Omnibus Election Code na inamyendahan ng Section 32 ng Republic Act No. 7166. Bagamat napatunayang may dalang kutsilyo ang lalaki noong panahon ng eleksyon, ay walang ebidensyang nagpapakita na siya ay nasa loob ng 100 metro mula sa isang voting precinct sa mga araw at oras na sakop ng batas. Bagamat napatunayan ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals ang kanyang pagkakasala, pero binaliktad ito ng Korte Suprema matapos makita na hindi napatunayan ng prosekusyon ang lahat ng mahalagang elemento ng kaso. Patrol 24, June Samson para sa bilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, dito naman po tayo sa ating Metro Patrol. Top 10 most wanted person sa kasong rape naaresto sa Barangay Maysan sa Valenzuela. Report naman mula kay Danny Cruz. Danny. Naaresto ng mga operatiba ng pulisya ang isang 48 anyos na lalaki na nakilalang si alias Kiel
nakabilang sa top 10 most wanted person ng Valenzuela City Police Station. Dinakip ito kaugnay sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o itong Anti-Child Abuse Law. Isinagawa ang pag-aresto sa harap ng Tierra Santa sa Barangay Maisan sa lungsod ng Valenzuela. Ang naarestong suspect ay residente ng Barangay Marulas. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng warrant at subpoena section sa pamuno ni Police Lieutenant Felix Biernes, katuwang ang mga tauhan ng Northern Police District Intelligence Team. Sa ulat ni Police Colonel Joseph Talento, ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ni Honorable Judge Evangeline Mendoza Francisco, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 270 na may petsang September 21, 2021. Matapos ang pag-aresto, dinala muna ang suspect sa Valenzuela City Health Department para sa medical examination bago itinurn over sa Custodial Facility Unit ng Valenzuela Police habang hinihintay ang pagbabalik ng warrant sa korte. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Samantala, Congressman Toby Chanco naglabas ng pahayag kaugnay po ng pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico. Report naman mula kay Beth Samson. Beth? Nagpahayag ang nag-iisang kinatawan ng lungsod ng Davotas na si Congressman Toby Chanco ng tahasan at matapang na komento ukol sa paghuhuli sa dating House Speaker at kinatawan ng Ako Bicol Party List na si Zaldico sa Czech Republic noong 16 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon kay Congressman Chanco, haharapin ang mga kasong korupsyon at malversation of public funds at kailangan din niyang ibunyag ng under oath ang kanyang mga kasabwat na sa pinakamalaking korupsyon ng kasaysayan ng bansa. Nanawagan din ang nasabing kinatawan sa pamalang nasyonal na kagyat magsugo ng mga kinatawan ng bating bansa na makipag-ugnayan sa Czech Republic para sa agaring pag-uwi ni Ko. Matatandaang si Congressman Tiangco ang unang nagsapubliko sa sentro ng bilyon-bilyong pisong korupsyon na siya ring humiling na agad kansilahin ang pasaporte ng nasabing kinatawan. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, DOJ posibleng magrekomenda ng executive clemency para kay Mary Jane Veloso. Nagbabalik Patrol 24 June. Samson. June. Inamin ni Justice Secretary Frederick Vida na may posibilidad na irekomenda niya kay Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso, ang Pilipinong naaresto at nahatulan ng parusang kamatayan sa kasong kaugnay sa illegal drugs sa Indonesia. Ipinaliwanag ni Vida na sa kasalukuyan ay masusing pinag-aaralan na ng Department of Justice ang lahat ng opsyon at titiyaking legal ang proseso bago nila ito isumite sa Malacanang. Target ng DOJ na matapos ang pag-aaral sa susunod na linggo at makikipagpulong ang DOJ sa pamilya Veloso upang ipaliwanag ang mga posibleng hakbang at inaasahang resulta. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos ilipat mula sa Indonesia noong December 2024. Patrol 24 June Samson para sa bilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Balik po tayo sa Ronda Provincia. Isang street-level individual sa Burgos, Ilocos Norte, tinbog sa bypass operation ng mga otoridad. Report mula kay Ronald Domingo. Ronald. Street-level individual sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation sa barangay Poblasyon sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Nahuli ang suspect sa aktong pagbebenta ng ilang shabu sa isang pulis pusher buyer na nagresulta sa agarang pagkarsto nito. Na-recover din ng mga otoridad
ang mga karagdagang sase ng hinarang illegal na droga kasama ang bypass money at iba pang ebidensya na hindi ito droga. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tunong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Samantala umano'y mga miyembro ng pahihigang arestado matapos mahuli sa akto habang nagdidiskarga ng diesel sa San Mateo, Rizal. Report mula kay Arman Cambe. Arman? Inaresto ng mga operatiba ng Highway Patrol Group Calabarzon ang isang driver at pahinanti nito nang maaktuhan silang nagdidiskarga ng diesel sa Barangay Malanday, San Mateo, Rizal kahapon umaga. Ang hindi pinangalan ng mga suspect ay sinumbong ng isang concerned citizen sa mga otoridad habang ang mga ito nagpapatrolya sa nasabing lugar. Ayon kay ayon kay Police Lieutenant na Dami Malang, ang leader ng grupo ng CHPG, maaari mo nung may kinalaman ng mga suspect sa paihigang sa buong Calabarzon. May higit sa 7,000 litro ng diesel mula sa isang tanker truck ang nasamsam ng mga operatiba ng HPG. Ang dalawang suspect ay nakakulong na yon sa Highway Patrol Group Detention Center sa Calabarzon. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, dalawang wanted persons arestado sa Vintar, Ilocos Norte. Nagbabalik Ronald Domingo. Ronald? Dalawang wanted person ang arestado sa Bintara Municipal Police Station sa Barangay Margaay sa naturang bayan. Ang mga sospek na nasa edad na 30 at 52, kapresidente ng Barangay Cabayo ng parehong munisipalidad, ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong serious physical injuries na may rekomendang piyansa na 18,000 pesos sa bawat isa. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tulong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, most wanted person sa Angeles City, Timbog. Report naman mula kay Johnny Gole. Johnny? Yes, dalawang most wanted person dito sa city level ang naristongan itong mga operatiba ng Angeles City Police Station 2 matapos SLB itong arrest warrant mula naman dito sa sala ni Judge Katrina Nora isa buwan faktura ng Regional Trial Court Branch 10 Angeles City may pitsang April 15 ang operasyon ayon dito kay Police Colonel Joselito A. Villarosa, ang pinuno ng Angeles City Police Office ay sinagawa alas 4:15 ng hapon na laban niya dito sa mga suspect na may alias sa Rene at RC, kapwa residente ng Mabalacat City. Sila ay may kinakaharap na kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Violence Against Women and Children Protection Law. Itong mga suspect ay agad na iniharap na ng arresting pulis sa hukuma na para naman sa kumpirmasyon ng kanilang pagkakahuli sa sila tuluyan na ang ibabiyahe sa Piitan. Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito si Central Isang Patrol, John Gole, para sa itinang ito lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, mga tricycle drivers sa Laguna humingi na ng tulong sa national government sa pagkaantala ng kanilang 5,000 pisong ayuda. Nagbabalik Arman Cambe. Arman? Humihingi na ng tulong sa national government ang maraming tricycle driver dito sa Laguna sa dahilan sa hindi pa may bigay na 5,000 ayuda ng pamahalaan ng DSWD. Ayon sa napakapanayam ng DWIC sa ilang sama ng TODA dito sa lalawigan, mukhang hindi na bibigay o pinaasa lang sila sa nasabing ayuda na hanggang sa ngayon ay hindi pa muna nila napapasakamay. Ilan sa mga sama ng TODA na nakausap ng DWIC ay mula sa mga bayan ng Victoria, Pila, Santa Cruz, Pasanhan, Los Baños Bay at Calawan dito pa rin sa lalawigan. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Magbabalik po kami pagkalipas ng ilang mga paalala oras.
6:26 na po ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. IZ Balita Nationwide. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera. At minsan, buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. IZ Balita Nationwide. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Ako po muli ang inyong tagapagbalita, Gilbert Perdes. IZ Balita Nationwide. Samantala, sa iba pa pong tampok na balita, nagkasundo naman ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Philippine College of Surgeons para palakasin ang sistema para mas maging accessible sa mga Pilipino ang dekalidad na surgical care. Sa ilalim po ng kasunduan ng PhilHealth at PCS, bubuo sila ng surgical benefit packages, referral networks at quality standards na suportado ng research at geographic mapping ng surgical services sa buong bansa. Kaugnay nito itiniyak po ng PCS na susunod ang kanilang member surgeons sa mga polisiya ng PhilHealth para mapalakas ang kanilang fraud detection at ethical claims review.
Nilagdaan din ang naturang kasunduan o yung Memorandum of Agreement ni na PhilHealth President at CEO Edwin Mercado at PCS President Joselito Mendoza. Sa ilalim po ng Universal Healthcare, layon ng naturang kasunduan ang paigtingin ang mandato ng PhilHealth para maabot ng ligtas na surgical services ang bawat Pilipino. Samantala, ibinahagi naman po ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang dalawang Patient Transport Vehicles o yung PTV sa pamahalaang panlalawigan ng Isabela bilang suporta sa inaugurasyon ng bagong Super Health Center sa Kabatuan noong Marso 26 po yan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing seremonya kasama si House Speaker Faustino Boji D. III at Governor Rodito Albano III. Bukod po sa Super Health Center, inaasahan ding makikinabang sa mga binaging PTV ang mga residente sa karatig komunidad. Isinagawa ang donasyon sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Bilang parte po yan ng kanilang inisyatibo na magbigay ng maasang suporta sa transportasyon para sa mga institusyong pangkalusugan. Yan po ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Samantala, nakilahok naman po ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office sa Love for All Caravan sa Santa Rosa, Laguna po yan, multipurpose complex sa Laguna noong Marso 24 ngayong taon. Sa panguna po ni General Manager Mel Robles, ipinamahagi ng ahensya sa mga benepisyaryo ang 1,500 charity pa na naglalaman ng relief goods. Bukod dito, ginawa din ng PCSO ang cheque na nagkalaga po yan ng mahigit 1 milyong piso sa lokal na pamahalaan ng Santa Rosa. Muli namang binigyan din ng ahensya ang kanilang layunin na tiyakin ang abot kamay na serbisyo at tulong medikal. Samantala, nagsagawa naman po ng consultative meeting si Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta para po sa Project Balay, Bridging Access to Learning noong Abril 15 ngayong taon. Bahagi ito ng strategic partnership sa pagitan ng Pag-ibig Fund at Commission on Higher Education. Layunin na sabing hakbang na palawigin ang access sa mas abot kayang rental housing para po sa mga guro, estudyante at non-teaching personnel, para po sa mga yung mga empleyado po yan ng state universities and colleges sa buong bansa. Sa ginawang pagpupulong, inilabas ng Pag-ibig Fund ang kanilang rental housing construction loan program. Umaabot naman sa 6.3 billion pesos ang nilaan na sa naturang pondo, kung saan pinagkakaloob sa mga state universities and colleges o yung SUCs ang mga loan na may subsidized interest rate na 3% kada taon sa unang 10 taon na maaaring bayaran sa loob ng 30 taon. Balik po tayo sa ating Ronda Probinsya. Top 9 provincial level most wanted person arestado sa Dingras, Ilocos Norte. Nagbabalik Ronald Domingo. Matandang most wanted person arestado dahil sa kasong statute rape sa Dingras, Ilocos Norte. Kung saan residente ito ng barangay Bungkag sa nataring naturang bayan. Ang akusado ay isang 37 anyos nahuli sa bisa ng warrant of arrest sa krimeng statute rape sa ilalim ng paragraph 1D ng 266-A ng RPC na sinususugan ng Republic Act 8353 na nimendahan pa ng Republic Act 11648 na walang irekomendang piyansa.
Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat na simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, dalawang most wanted person sa Kamsur at Sorsogon arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad. Report naman mula kay Melvin Machado. Melvin? Dalawang high-profile most wanted person lang naaresto sa magkahiwalay na police operation sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur at sa Nueva Ecija. Arestado ng Calabanga Municipal Police Station ang 47 years old na tricycle driver na residente ng Baaw, Camarines Sur na nahaharap sa reklamong 4 counts of rape na walang piyansang inirekomenda ang korte. Number 3 most wanted person sa lalawigan ng Camarines Sur ang naturang akusado. Sa Barangay Pandalya, Muñoz, Nueva Ecija naman naaresto ng mga operatiba mula Magallanes Municipal Police Station sa lalawigan ng Sorsogon ang 55 years old na magsasaka na residente ng Binisitahan Norte, Magallanes, Sorsogon. Nahaharap naman ito sa reklamong rape, 3 counts na walang piyansang inirekomenda ang korte at acts of lasciviousness na may piyansang 120,000 pesos. Number 7 most wanted person ang naturang akusado sa lalawigan ng Sorsogon. Ang dalawang naaresto ay nasa custody ngayon ng Calabanga Municipal Police Station at Magallanes Municipal Police Station sa Sorsogon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, umano'y kilabot na tulak ng droga sa Angeles City, Pampanga, Timbog sa bust operation ng mga otoridad. Nagbabalik Johnny Goli. Isang kilabot ng street drug pushers dito sa Angeles City, ang Timbog, matapos ilatag itong bypass operations nitong mga drug enforcement unit agent mula dito sa Angeles City Police Station 2, alas 6:30 ng umaga dito sa bisinidad ng Arayat Boulevard, Barangay Pangpang, dito sa siyudad ng Angeles. Nakakilala itong suspect na alias Bitoya, tanyag na nagtutulak ng droga dito sa siyudad at nasa listahan din daw ito ng PDEA Angeles City Field Unit bilang active na drug pushers na subject for surveillance at monitoring operations sa kanyang drug trading. Nakuha sa pag-iingat nito yung isang bolto ng shabu na may timbang na 3 gramo at may street value ayon sa pulisya ng 20,400 pesos. Ang suspect ay nakapiit na ngayon dito sa detention cell ng ECPO Station 2 habang inihahanda na nitong mga arresting pulis ang mga kakailanganing dokumento para sampahan ito ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs. Sa ilalim naman ito Republic Act 9165, kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dito sa City Prosecutor's Office. Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impira Metodol DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Dalawang drug personalities arestado, mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga na sabat. Nagbabalik Ronald Domingo. Naging matagumpay ang isang araw na anti-illegal drug operation ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Rucar matapos maaresto ang dalawang drug personalities at makonfiska ang mahigit 1.5 million halaga ng illegal na droga sa magkaiwalay na operasyon isinagawa sa lungsod ng Baguio at sa lawigan ng Abra, Kalinga at Benguet. Sa Baguio City, ay isang 20 anyos na lalaki na nakalista na bilang street level individual ang naresto sa ligawang bypass operation ng mga kapulisan mula sa iba't ibang unit ng Baguio City Police Office sa Barangay City Camp Central. Nakumpisa mula sa kanyang isang sasya ng pinangilalang shabu na may bigat na 1.19 grams at may standard drug price na 12,920 pesos. Sa hiwalay na operasyon, isang 29 anyos na lalaki
ang naresto sa implementasyon ng search warrant ng mga operatiba mula sa ABRA PPO, RID ng PRUCAR at Regional Mobile Force Battalion 15, RIU 14 at PNP Special Action Force. Hinuli ang suspect matapos makonfiska mula sa kanyang bahay sa bahay ng Lagangilang ang isang kalibre at ang mga suspect at mga nakonfiskang ebidensya ay dinala sa kustodya ng kaukulang operating unit para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, isang empleyado ng DPWH patay matapos masagasaan ng truck sa Lucena City. 2 iba pa sugatan. Nagbabalik Arman Cambe. Dead on the spot ay isang tao ng DPWH samantalang sugatan ng isa pa nilang kasamaan. Makaraan silang masagasaan ng truck sa barangay Dumoit, Lucena City, Quezon kahapon umaga. Sa investigasyon, nagkukumpuni ang biktima at 3 pa nitong kasamaan sa sirang kalsada sa lugar ng banggay ng isang trailer truck, ang truck ng kanilang kumpanya na nasa harapan ng mga biktima. Sa lakas ng impact, nadaganan ng gulong ang biktima, sugatan ng isa pa nitong kasamaan, samantalang swerte naman nakaligtas ang 2 pa nilang katrabaho. Ayon sa driver ng trailer truck, nakatulog umuna siya nang maganap ang insidente. Naharap ang trailer truck driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa simpina may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, isang high-value target o individual sa Corimao, Ilocos Norte, arestado sa buy-bust operation. Nagbabalik Ronald Domingo. Ronald. Arestado ang isang 42 anyos na high-value individual sa matagumpay na anti-illegal drug buy-bust operation na isinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Maglawi Norte, Corimao, Ilocos Norte. Nakumpiska ng mga otoridad ang 50 gramo ng nilalang shabu na may karaniwang presyo na droga ng 340,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, buy-bust money, motorsiklo na kanyang sinakyan at iba pang personal na gamit. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat sa ating mga Ronda reporter. Samantala, sa iba pa pong tampok na balita, dadalhin naman po sa Campo Crame sa Quezon City sa dating Congressman Zaldico sa oras na maiuwi po ito sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, dadalhin si Ko sa Crame para isailalim sa physical examination at matiyak ang kanyang fitness for trial. Nagdag ng opisyal, ang DILG ang kukuha ng custody ng dating mamabatas at siya rin ang magsisilbing arresting officer pagdating nito sa Pilipinas. Kasunod nito, ihaharap din po si Ko sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at pagbasa ng sakdal o yung arraignment. Magbabalik po kami pagkalipas ng ilang mga paalala, oras 6:45 na po ng umaga. IZ Balita Nationwide. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Mas mabilis umano mapani sa mga pagkain tuwing tag-init. At ayon sa mga eksperto, hindi biro ang mga kaso ng chemical poisoning. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng sikmura, pagdudumi, pagsusuka at pagkakaroon ng lagnat. Paano nga ba ito maiiwasan? Una, siguraduhing malinis palagi ang kamay sa tuwing maghahanda ka ng pagkain.
Ikalawa, kung may natira sa inilutong pagkain, siguraduhing malinis ang iyong paglalagyan. Kung bagong luto naman ang pagkain, pasingawin o palamigin mo muna ito bago mo ilagay sa loob ng ref. Mabilis kasi itong mapapanis lalo na kung ginamitan nito ng tomato sauce, gata, gatas o iba pang dairy products. Ikatlo, kung hindi masabing panis na ang pagkain sa pamamagitan ng amoy, maaari itong malaman sa itsura. Kapag nakakita ka ng bubbles sa paligid, it's a sign na ito'y panis na. Huwag mong panghinayangan ang itatapong panis na pagkain dahil mas malaki ang problema kung sa ospital ikaw ay dadalhin. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Ako po muli ang inyong tagapagbalita, Gilbert Perdez. IZ Balita Nationwide. Samantala sa iba pa pong tampok na balita, handang magbigay ng tutorial ang LTFRB sa mga usapagamit ng QR code para sa service contracting program ng pamahalaan. Ayon sa LTFRB, maaaring humiling ang mga operator ng orientation at training. Kaugnay po yan ng QR code-based system. Ito upang hindi mahirapan ng mga operator at driver sa paggamit ng bagong sistema para sa kanilang trip validation at payout. Nabatid na una ng nilinaw ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza de Sequia ang paggamit ng QR code para sa usali po yan ng GPS devices para masubaybayan ang biyahe ng mga driver na kalahok sa programa. Sama pong report mula sa mga probinsya. Wanted person sa lungsod ng Batak sa Ilocos Norte arestado. Nagbabalik Ronald Domingo. Isang 59 anyos na wanted person ang inaresto sa lungsod ng Batak, lalo na sa barangay Nagirangan. Ang akusado ay isang lalaki at kung saan ay dinakip ito sa barangay Kulo na parehong lungsod. Dinakip sa bisa ng Ward of Arrest sa kasong Acts of Lascivious Business sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code na may irekwentang piyansa na 36,000 pesos. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, binawasan na rin po ng ride-hailing platform na Joyride ang komisyon na sinisingil mula sa kita ng kanilang mga rider. Ayon sa pamunuan ng Joyride, ibababa nila ang komisyon sa 18% mula sa dating 20% simula Lunes, Abril 20. Maliban dito ay maaari pang ibaba ng mga driver ang kanilang komisyon hanggang 15% sa pamagitan ng ipinatutupad na tiering program ng pamahalaan o ng kumpanya. Gate naman ni Joyride President Sherwin Yu, layunin ng kanilang bagong hakbang na magbigay ng makabulang tulong para sa kanilang mga driver sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na krisis sa langis.
Samantala, pangalan ng mga operator at hindi ng driver ang nakasulat sa listahan ng mga LGU na makakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Ito ang tinuturong dahilan ni National Confederation of Tricycle and Drivers Association President Ariel Lim kaya nagkakaroon ng problema sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng ayuda at hindi nabigyan ang lahat ng driver na apektado ng krisis sa langis. Maliban dito ay para naman sa mga motorcycle taxi drivers, nagkakaroon naman anya ng kalituhan dahil lumalampas ang bilang nito sa capping ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kaya nagkakaroon ng problema sa regulasyon at pamamahagi ng ayuda. Dahil dito ay minungkahi ni Lim ang paggamit po ng fleet card o yung special ID para mas maayos ang pamamahagi ng ayuda at matulungan ang mga tunay na nangangailangan. Kaya nga hindi tayo nakakaalis sa number 1. Bumabalik at bumabalik tayo sa numero 1. So that's why, ang pinanawagan ko kasi ako talagang I am not against sa ayuda ha. Pero ang hinihingi ko talaga, dapat fuel subsidy through fleet card. Diba? Na kahit sinong gumamit ng sasakyan na yon, yung card lang na yun ang gagamitin at yun ay para sa pambili lang ng gas. Kasi alam mo, pag may pera, hindi maaalis mag-isip ang tao, baka may kumita. Samantalang napakadali kung complete card ang gagamitin. Kasi nung after namin magreklamo nung una, bago magkaroon ng strike sila, sinabi ko na yan, di ba nakapagbigay ang DOE ng fleet card na 10 pisong discount? So ganun din ang gagawin mo. Ang magbabayad, ang gobyerno sa mga gasoline station. Yan nga po yung tinig ni National Confederation of Tricycle and Drivers Association President Ariel Lim sa panayam po yan ng DWIZ. Samantalang inihain naman po ni Manila Congressman Joel Chua sa Kamara ang panukalang ibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang makialam sa presyo ng langis para maprotektahan ang mga Pilipino laban sa biglang pagtaas nito sa pandaigdigang merkado sa ilalim po ng Fuel Price Stabilization and Energy Security Act. Magtatatag ng Fuel Regulatory Board, lilikha ng bagong Oil Price Stabilization at bubuo ng Strategic Fuel Reserve bilang tugon sa pabago-bagong presyo at supply ng langis sa mundo. Ayon kay Chua, epektibong binabaligtad ng panukala ang ilang probisyon ng Oil Deregulation Law of 1998 upang muling mabigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na kumilos kapag may abnormal na galaw sa presyo at supply ng petrolyo. Git pa ng mababatas, matagal nang kailangan ng gantong policy dahil sa kasalukuyang sistema, agad na mararamdaman ng mga consumers ang pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, makakahinga pa raw ang bulsa ni Juan de la Cruz sa mga susunod na araw sa kabila ng lumolobong gastos punsod ng mahal na produktong petrolyo, singil sa kuryente at pilihin, lalo na ng pagkain. Ito ang tiniyak ng Department of Trade and Industry dahil sa walang inasahang price hike sa basic necessities at prime commodities. Pero hanggang Mayo at 10 lamang ito. Ayon sa DTI, may commitment ang mga manufacturers sa kanilang tanggapan kung saan pinalawig sa kabila ng lumalaking production cost at kawalan ng umiiral na price freeze. Kabilang sa tinukoy ni DTI Secretary Cristina Roque na dahilan ng pagpayag ng mga manufacturer ang malaking pias presyo po yan sa produktong petrolyo. Magugunitang nagkasundo ang kagawaran at mga manufacturer sa mga naunang konsultasyon na panatilihin ng stable ang presyo ng kanilang produkto hanggang April 16 na kalaunay pinalawig hanggang katapusan ng buwan. IZ Balita Nationwide. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Eto, libo-libong bilanggo po sa Myanmar ang nabigyan ng amnesty o napaiksi yung kanilang sentensya. Ito'y kasunod na rin ng pardon order ni Min Aung Hlaing na isa sa mga unang opisyal na kautusan nito mula ng maupo bilang Pangulo ng nabanggit na bansa ngayong buwan.
Batay sa ulat, mahigit 4,000 bilanggo ang nabigyan ng amnesty ng bagong Pangulo, partikular ni Long. At kabilang po sa mga napatawad sa kaso si dating President Win Myint na nakakulong mula pa ng maganap ang kudeta noong 2021. Maliban dito ay halos 20 bilanggong foreign nationals din ang pinalaya na agad na ipapadeport, habang ang mga nahatulan naman ng parusang kamatayan ay gagawin na lamang na life imprisonment at ang mga life sentences ay binaba naman sa 40 years in prison. IZ Balita Nationwide. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ito, pinangalanan naman po bilang mga flag bearer ng Philippine team sa opening ceremony ng 6th Asian Beach Games sina Jiu-Jitsu athletes Ani Ramirez at Iman Xavier Baluyo. Si Ramirez ay isang 2-time Asian Beach Gold medalist, habang nanalo naman ng silver medal itong si Baluyo sa Southeast Asian Games noong nakarang taon. Maliban po sa dalawa, nasa 100 Pilipinong atleta naman ang lalahok sa nabanggit na event. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalusugan. Eto, alam mo ba na may banta sa kalusugan ang haze o yung usok mula sa mga nasunog na sanitary landfill? Matapos po ang pagkakasunog ng Navota Sanitary Landfill noong Abril 10, nagbabala po yung Department of Health o DOH sa magiging epekto nito sa publiko. Ayon sa DOH, dahil po yung haze o usok ay may halong alikabok mula sa apoy at abo, maaari itong mapunta sa bloodstream o yung lungs natin ng sino mga makakalanghap po nito. Dahil ito pinapayuhan po yung mga residente sa lugar na malapit sa nasunog na landfill na hanggat maaari ay bawasan ang mga aktibidad sa labas para sa kanilang sariling kaligtasan. IZ Balita Nationwide. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Eto, naghain naman po ng isang resolusyon si Senador Bam Aquino bilang pagkilala po sa makasaysayang performance ng P-pop girl group na BINI sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, USA. Sa ilalim po ng resolusyon, iginit ni Aquino na pinamalas ng grupo ang potensyal ng Philippine creative economy at kung paano makapag-generate ng global demand ang Filipino talent, makalikha ng mga bagong economic opportunities at mapalakas ang presensya ng bansa sa global cultural and creative landscape. Maliban dito bilang kauna-unahang Filipino act sa Naval, binigyan din ng senador ang achievement ng grupo bilang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. IZ Balita Nationwide. At sumayin nga po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide ngayong araw po ng Sabado na naman, April 18, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang issue ng bayan. Makasama ni John, si Ma'am Liza Soriano, Sir Ed Doral at Sir Jerome Padrequela. Maraming salamat po. Happy weekend. Bye-bye. IZ Balita